nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang siyang tanglaw ng buhay ko, sa pangako mo nagpapasalamat ako, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang siyang tanglaw ng buhay ko, ang puso ko'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sinabi mo ako'y pagpapalain, sinabi mo maniwala ka sa'kin. Nananalig ako sa'yo pagkat sinabi mo. Sinabi mo di ako iiwan, sinabi mo di pababayaan. Nananalig ako sa iyo pagkat sinabi mo. Nananalig ako sa iyo pagkat sinabi mo. Nananalig ako sa iyo pagkat sinabi mo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang lumikha ng langit at lahat ng naroon. Ikaw din ang may likha ng lupa at ang lahat ng naroon sa ibabaw ng lupa. Ikaw din ang lumikha ng karagatan, maging ang lahat na nabubuhay sa karagatan, O Diyos. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan at nagpapasalamat kami na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos at pagsama sa gabing ito. Ikaw ang aming inaasahan na magtuturo sa bawat isa sa amin ng lahat ng aming kailangang gawin upang makapanatili kami naglilingkod, nagmamahal at tumutupad sa iyong mga kautusan, O Diyos, na ang aming tanging layunin ay makapagbalik ng pinakamatas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi mga kapatid. Sa gabing ito ay mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos na kung saan ay magbigay lakas sa ating mga kaluluwa at maging kalakasan din ng ating pamumuhay.
Sa gabing ito, makibukas po tayo sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog na kung saan po ay yun po ang ating gagamitin sa gabing ito. At loobin ng Diyos na tayo ay gabayan upang sa ating pag-aaral ay ito ay magkaroon ng pinakamalalim na ugat sa ating mga puso at isip upang ito ay ating mapagbulay-bulayan, no? Sabi po diyan sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon ng kautusan, pagbulay-bulayan iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Tandaan mo, ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So sa gabi pong ito ay mayroon po tayong pag-aaralan na kung saan po ay loobin ng Diyos na maging kalakasan ng bawat isa sa atin, na sinasabi nga po dyan, alalahanin mo o pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kaya po sa gabi ito nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, tingnan po muna natin ang intro ng ating pong paksain. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Hosea na anak ni Nun na lingkod ni Moses, patay na ang lingkod ko ba? Patay na ang lingkod kong si Moses. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gayon nga ang ginawa, at sabi niya doon ay gaya ng aking sinabi kay Moses, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Purihin ng Diyos. So dito po makikita po natin na napakaganda ng mensahe ng Panginoon, ano? At loobin ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataon na mapagbulay-bulayan ito, sapagkat maiksi lamang po ang pag-aaral nito na ating gagawin. Bubabaybayin lang po natin yung mga bagay na kailangan nating baybayin, sapagkat sabi po ng Joshua chapter 1 verse 5, sabi niya doon, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Napakaganda po mga mensahe ng Panginoon na kung saan po ay nagpapalakas ng bawat isa po sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga po sa gabi pong ito ay nais ko pong hiramin ang inyong pakikinig, ang inyong atensyon upang pong ang bawat salita ng Diyos na binibitawan sa gabing ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa, no? So sabi rin po, puntahan po muna natin ang Jeremiah chapter 1 verse 8, na isa po rin sa nagpapalakas ng maaari po makatulong para lumakas po ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po dyan ng Jeremiah chapter 1 verse 8, huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So napakaganda pong makita at mapakinggan ng bawat isa sa atin na ang Diyos, kapag ikaw ay
naging tapat at pinag-aralan mo ang salita niya sa araw at sa gabi, ikaw ay kanyang iingatan, ikaw ay kanyang sasamahan, at ikaw ay laging niyang pasasaganain. Kaya nga po, ang sabi niya doon sa ating pong binasa sa chapter 8 ng Joshua, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dilidlin mo yun araw at gabi upang ang lahat ng nasusulat doon ay matupad mo. Nang sa gayon, ikaw ay guminhawa, ikaw ay uunlad at guminhawa ang iyong buhay. So, kung papansinin po natin, marami pong nais ipakita ang Panginoon dyan at ibigay sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ng verse 12 ng chapter 1 ng Jeremiah, sabi niya doon, tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad ang aking mga sinabi. So, ito pong napakagandang pinag-aaralan natin. Tinitingnan at pinagmamasdan, binabantayan ng Diyos ang bawat isa na kung saan po ay nag-aaral ng salita ng Diyos araw at gabi. Kaya nga po makikita natin dyan, ang layunin ng Diyos ay mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin kung ano ang plano niya. Kaya nga po kailangan nating basahin ang aklat na itong Bible upang sabi nga niya doon, matupad natin ang mga nasusulat na kautusan doon, na ang layunin po ay tayo ay guminhawa ang ating pamumuhay. So, napakaganda pong tagubilin na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Kaya nga po makikita natin na bakit yung mga tao na parang nahihirapan sila sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Kasi nga po wala silang guide, wala silang sinusundan na instruction. Dito po makikita natin na napakaganda ng mga instruction ng Diyos na ibinigay upang atin pong masundan ang lahat ng kanyang naisin. Kaya puntahan po nga natin ulit ang chapter 1 verse 18 ng Jeremiah. Sabi niya doon hanggang 19, subalit pakinggan mo itong mabuti. Tingnan po natin yung word doon na pakinggan mo itong mabuti. So, kaya nga po napakaganda na ang pagbibigay mo ng panahon upang makinig ng salita ng Diyos at pagbibigay mo ng pagkakataon na pakinggan ang salitang ito. Sabi po niya dyan, ang bawat isa sa buong Huda kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka, ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas. Tingnan po natin yung sinabi niya doon, magiging kasing tatag ka ng isang lungsod na ligtas. So, doon po makikita natin na grabe ang proteksyon na ipinagkakaloob ng Diyos. No? Sa anumang panganib, sintibay ng haliging bakal o pader na tanso, hindi ka nila matatalo sapagkat iingatan kita. Napakaganda po salita ng Panginoon na ipinagkakaloob sa atin sapagkat iingatan kita. Napakaganda po, parang napakasarap pakinggan, napakasarap damhin sa puso po na ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi niya dyan, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya nga po napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos araw at gabi upang makita po natin kung ano ang katotohanan. Balikan po natin si Joshua sa chapter 1. Sabi niya po doon sa chapter 6 hanggang 7, sabi niya doon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob
So makikita po natin dyan na alam ng Diyos na tayo po mga tao ay pinanghihinaan na ng loob. Sabi niya dyan, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito sa pagsakop nila sa lupaing ibinigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Verse 7, sabi niya, basta't magpakatatag ka. Lagi po sinasabi ng Diyos, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man pumunta. So makikita po natin diyan yung mga pangako ng Diyos na kapag ikaw ay patuloy na nag-aral ng salita ng Diyos, makikita po natin yung tagumpay natin sa ating buhay, yung pagpapala sa ating buhay ay dadaloy. Sabi po ng Isaiah chapter 48:18, sabi niya po doon, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo gaya ng ilog na hindi natutuyuan ng agos, at ang tagumpay mo sana'y sunod-sunod gaya ng dating ng alon sa dalampasigan. So napakaganda pong salita ng Panginoon na kung saan po ay kailangan po nating makita. So ano po yung kailangan natin? Huwag nating kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi upang matupad natin ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, maging masagana at magtagumpay ang ating mga buhay. So napakaganda pong tingnan at pagbulay-bulayan paano tayo magtatagumpay sa ating buhay. Yun po yung sikreto na kailangan po nating makita. So sabi niya yan, kautusan. So dito po sa bagong tipan, sa ating pong kapanahunan, na kung saan po ay namumuhay tayo sa panahon na kung saan mayroon ding pangako ang Panginoon. Sabi niya doon, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Sabi niya doon ay sino man ang sumampalataya ay magkakaroon ng habang buhay. So makikita po natin dyan sa John 17, sinabi niya doon, ito ang buhay na walang hanggan. Sabi niya doon, ang kilalanin kanila bilang tunay at nag-iisang Diyos, at kilalanin si Jesucristo na iyong sinugo. So makikita po natin yan doon na napakaganda rin po ng binabanggit na pangako doon na sa kali natin pong kilalanin ang tunay at totoong Diyos. Sabi niya doon ay yun ang buhay na walang hanggan. So makikita po natin ang napakaganda pong mensahe ng Panginoon dyan. Pag tinignan po natin yung Lucas chapter 10 verse 25, dalawang kautusan na lang po ang ibinigay ng Panginoon dyan sa Luke, at makikita po natin dyan na kung ano yung kautusan na yon. Pag tinignan niyo po yung chapter 10 verse 25, ito po ay isang pangungusap na kung saan po ay mayroong nagtanong sa ating Panginoon. Sabi po doon, isang dalubhasa ng kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot ang Panginoon, sabi niya doon, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo roon? Kaya nga po napakahalaga na araw-gabi dilidilihin natin ang aklat ng kautusan. Nang sa gayon, sabi niya doon, nang sa gayon ikaw ay sumagana at magtagumpay sa iyong pamumuhay. Tingnan po natin yung sagot na yun ng ating Panginoon. Nandoon po yun. Sabi niya, ano bang nasusulat? Ano sa kautusan? Ano ba ang
lalaki, sabi niya doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng ating Panginoon, tama ang sagot mo. Gawin mo, sabi niya, gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin dyan kung gaano inire-reveal ng Diyos sa bawat isa sa atin ano ang kailangan natin gawin upang magtagumpay sa ating buhay at magkamit ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin na babalik lamang po yan sa Joshua chapter 1 verse 8 na kung sinasabi po doon ay huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo ito araw at gabi upang ang lahat ng nasusulat doon ay masunod mo, nang sa gayon ikaw ay umunlad at upang ang iyong buhay ay umunlad at sumagana at umunlad ang iyong pamumuhay. So makikita po natin babalik lamang po yan doon. Kaya nga po napakahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Diyos na ito sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng tagumpay at pag-unlad sa ating pamumuhay. Napakahalaga pong makita natin na ang tao ang talagang nangangailangan sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na pangangailangan ng mga tao. Kaya napakalinaw po ng sinasabi, instruction ng Panginoon dyan, na huwag nating kaligtaang basahin upang malaman natin kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po yung kanyang nais ibigay sa atin. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So, ano lang ang kailangan natin gawin? Basahin natin ang aklat na ito, ang Biblia na nasa inyo na sa ngayon. Kung wala pa kayong Biblia, panalangin niyo po na magkaroon kayo ng Bible at kayo po ay makasunod doon sa sinasabi ng Diyos na huwag kaligtaang basahin ang aklat na iyan upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Unang sa gayon, ikaw ay umunlad at guminhawa ang iyong pamumuhay. Kaya nga po napakahalaga ng pag-aaral na ito sapagkat kagaya nga po ng sinabi ni Isaiah 48:18 na kapag nasunod mo, sabi niya, kung mayroon pong isang bagay na isang encouragement na sinabi na kung sinusunod mo lang ang lahat ng ipinag-uutos ko, sabi ng Diyos, tagumpay mo'y dadaloy sa iyo. Sabi niya, ang pagpapalay dadaloy sa iyo na parang ilog na hindi natutuyuan ng agos at ang tagumpay mo sana'y sunod-sunod gaya ng dating ng alon sa dalampasigan. So makikita po natin yan dyan na ito po yung direction ng Diyos sa bawat isa sa atin na bakit kailangan nating masunod ang kanyang kalooban. So napakaganda pong mensahe ng Panginoon. Sana po ay ito po ay mataman yung sinundan, mataman yung pinakinggan at loobin ng Diyos na magbigay sa atin ng kalakasan, pag-asa at magkaroon tayo ng desire na basahin, baybayin ang salita ng Diyos. At ini-encourage ko rin po kayo na kung kayo po ay walang church na inaatinan na sa ganitong pag-aaral, kung anong church po ang malapit sa lugar ninyo at ang itinuturo po ay ang katotohanan na salita ng Diyos, wag ko kayong mahiya na pumasok, mag-inquire upang kayo po ay magkaroon ng pang-araw-araw na pagkain sa inyong buhay. So dito po tayo po ay magwawakas sa maikling panalangin. Kung ikaw po na nakikinig sa ngayon ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ay sumunod ka sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa iyo sa gabing ito na ako po ay kinatagpo mo. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Pagharian mo po ito. Binubuksan ko po ang aking puso. Inahanyayaan kita, Panginoon, na maghari sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay.
Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkatiwala mo sa akin. At pakisulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Balutin mo ito ng iyong banal na dugo. Ang panalangin ito, Panginoon. At loobin mo, Panginoon, na sa pagkakataong ito, ako'y mapatawad mo. At sa gabing ito, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. So magandang gabi po muli mga kapatid, at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ingatan kayo at gabayan ng Diyos. God bless po.